Isa mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, ito po ang Sunday Gospel sa darating pong May 17, 2026. At ito po ay mababasa natin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 28, talata 16 hanggang 20. Ito po yung pagsugo ni Jesus sa 11 alagad. Ito po yung Great Commissioning. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Ito po ay ang pagsugo ng ating Panginoon sa 11 alagad, no? Ito yung mga apostoles, no? 11 kasi nga namatay na si Judas. So 11 na lang po sila. So sila po yung mga apostol na pinili ng ating Panginoong Hesus. Sila lang po yung pinapunta doon sa mountain na itinuro sa kanila ng ating Panginoon, upang sila yung magpapatuloy ng misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang pangangaral ng salita ng Diyos. At siyempre yung pangangaral na kanilang ipangangaral ay nakabase sa teaching ni Kristo. Nakabase sa ginawa, sa nakita, sa narinig nila na sinabi ng ating Panginoon. Siyempre dahil sila yung kasama ng ating Panginoon sa kanyang ministeryo. Sila talaga yung nakakaalam ng mga katuruan, sila talaga yung nakakita at nakakaalam ng mga ginawa at nakarinig sa mga sinabi ng ating Panginoong Hesus. So Great Commissioning, no? Kinukomisyon ang 11 na mga apostoles na ito, na kung saan ay sila ay pinahahayo na gawing alagad yung lahat ng tao sa sanlibutan. So magagawa yon dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, na sabi doon, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ibinigay na sa Kanya. At dahil doon, ito ay pinagkakaloob dito sa mga apostoles na ito, kasi ang misyon ng ating Panginoon, hindi kasi ito magagawa sa pamamagitan ng lakas ng karunungan lang ng tao o kakayanan ng tao. So ang misyon na ito, without the empowerment ng banal na Espiritu Santo sa mga apostoles, hindi nila magagawa yung misyon na ito. Kaya ang misyon na ito ng ating Panginoon, ito ay naisa sa katuparan, ito ay nagagawa sa tulong na rin at gabay ng banal na Espiritu Santo. Kasi sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, ito yung pamamaraan ng Panginoon para iligtas ang sangkatauhan, no? Sa sinumang tatanggap nito, paniniwalaan at tatanggapin sa buhay nila, tatalikdan yung kasalanan, kasi yun naman ang pinakabuod ng gospel, di ba? Yung pagpapatawad, yung paghingi ng tawad, pagtalikod at pagbabalik loob sa ating Panginoon, upang ang kaligtasan ay matamo ng bawat sangkatauhan. Pero siyempre may mga bagay na dapat silang gawin, at ito yung pinagpapatuloy ng mga apostoles na ito, yung mga narinig nila sa ating Panginoon. At yung pagbabautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kaya nga sa atin, di ba, sa atin bilang mga Katoliko, tayo ay binabautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At siyempre sa ibang reliyon, siyempre hindi man sila nagsasign, no? Ang mahalaga sa atin din naman ng mga Katoliko, ina-acknowledge din natin yung bautismo ng mga ibang reliyon, as long, no, na babautismuhan nila ang tao sa pamamagitan ng sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kasi yun ang mismong direktang utos ng ating Panginoong Hesus
doon sa mga apostoles, sa 11 na mga apostoles, na sa kanilang pagbabautismo, kailangan ang gagamitin nila ay sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. So tayo, kahit ibang relihiyon yan, kinukonsider pa rin natin talaga na body of Christ pa rin, no? Yung kapatid natin sila sa pananampalataya, kasi yun talaga yung yung bautismo, ito yung pintuan para sa kabanalan, no? Para tayo ay maging kaisa, no, sa katawan ng ating Panginoon. Pero as long na binabanggit yon sa pagbabautismo, binabautismo kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, walang magiging problema doon, di ba? At siyempre, kahit naman na sa atin ng mga Katoliko, siyempre ang binigyan ng authority niyan yung ating mga kaparian, yung mga obispo, mga kardinal, no? Sila talaga yung yung binigyan ng authority. At siyempre meron ding mga deacon, no? Mga tao na binigyan din ng authority ng simbahan para gumawa ng sakramento ng pagbabautismo. Pero siyempre may mga case to case basis naman na kunyari yung isang tao malapit na mamatay, di ba? Kung talagang 50-50 na at talagang siyempre napakahalaga yung bautismo po talaga, bilang sa mananampalataya, no, para makapasok tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Napakahalaga ng bautismo. Kung yung tao yun hindi pa nababautismuhan at siyempre wala namang pare, so pwede namang gawin yun, no, ng tao na may pananampalataya sa Panginoon, as long na ibabautismo sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Kung ikaw naman ay magulang at yung anak mo, kunyari kakapanganak lang, at talagang 50-50, no, malayo kayo sa syudad o sa pinakasentro ng bayan nyo, at malayo yung pare kasi nasa bundok kayo, nasa isla kayo, at talagang kahit hindi na talaga wala na talagang time, so kahit yung tatay, no, pwede, basta as long na yun ang importante, no, binabautismuhan kita, anak, no, sa pangalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. So na po yun, accepted po yun, no, sa katuruan po natin sa atin pong sa Catholic teaching, di ba? Pero siyempre iba pa rin kung sa mga authority talaga, no, sa ating mga kaparian, lalo siyempre kung ang inaano mo rin is yung documentation, kasi siyempre hanapan ka ng certificate of baptismal, di ba? Kung ako bininyagan ko yung anak ko, paano ipapakita kong dokumento? Hindi naman ako authorized, di ba? So ito ay binigay doon sa ating mga kaparian. At yung itinuro pa ng Panginoon na kinuman niya doon sa kanyang 11 na apostoles, ang sabi doon, turuan niyong sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Diba? Turuan niyo sila sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Unang lahat ng itinuro ko sa inyo. Kasi sila lang naman talaga yung nakakaalam yung mga apostoles, saan talagang teaching ng ating Panginoon. Kaya nga sa atin bilang mga Katoliko, meron tayong tinatawag na sacred tradition. Ang sacred tradition na ito, mga kapatid, ito yung mga katuruan ng ating Panginoong Hesus na ipinasa sa mga apostoles. Siyempre sa atin, sa simbahang Katoliko, yung sacred tradition natin yun, alam naman natin, yung ang successor, ang unang pope natin ay si San Pedro. At yung ating mga pope, sila yung successor ni Peter. Sila yung tagapag-ingat ng mga katuruan ng ating Panginoon. Kaya nga kahit sa mga epistle, kahit sa mga sulat ng mga apostoles, ay patuloy nilang nire-remind yung mga mananampalataya na panghawakan yung sacred tradition, yung katuruan na galing sa ating Panginoon na ipinasa sa mga apostoles. So yun ang sacred tradition, mga kapatid. Yung mga naipasang practices, katuruan na nanggaling sa ating Panginoong Hesus. Kaya mababasa natin yan sa ikalawang Thessalonica chapter 2 verse 15. O kaya dun sa ikalawang Thessalonica chapter 3 verse 6. Na sinasabi doon na bawat believers, mananampalataya, ay pangawakan yung apostolic tradition. At kahit din sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 11, talata 2. Meron din tayong mababasa sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo, chapter 2, verse 2.
Kasi hindi naman lahat ng sinabi ng ating Panginoon at ginawa ay nasulat sa Bible. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo na ating Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 20, di ba? Versikulo 30, na kung isusulat lahat ay kukulangin yung lahat ng papel sa mundong ito. Kasi tayo mga Katoliko, siyempre, yung pinaka teaching authority natin, una, yung Bible, di ba? Ikalawa, yung sacred tradition, yung mga bagay na hindi na isulat, yung mga sinabi ng ating Panginoon, yung mga ginawa niya na hindi na naisulat pero ipinasa sa mga apostoles, yung mga katuruan yun. Nasa pa hanggang ngayon, ginagawa pa rin nating mga Katoliko. Pero siyempre, kung gusto natin pag-aralan yan, marami naman tayong mapapanood no, ng yung mga nabigyan ng authority talaga at nag-aaral talaga sa history ng ating pong simbahan. Pero siyempre dahil sa amin, hindi kami authorized talaga, no. More and more ang ibinigay lang sa amin ay mag-focus dun sa gospel message na ating Panginoon, yung kanyang buhay, pagkamatay at muling pagkabuhay. Pero kung gusto pa natin na mas lalong lumalim, marami tayong na pwedeng mga articles, maraming mga kahit na social media ngayon no, na nagtuturo ng ating church history. Isa nga sa pinapanood ko ngayon si Mr. Curious, no, Catholic. So makikita natin yan sa Facebook, no. So pwede nyo yung panoorin, mga kapatid. Marami tayong matututunan tungkol sa katuruan ng ating simbahan. At marami rin no, sa social media na ating mga kaparian, mga bishop na merong mga may mga social media sila na account na nagtuturo. Kasi sila naman talaga yung authority na mag-tackle, na magturo tungkol po dyan. Kahit naman sa ibang reliyon, meron din naman silang sacred tradition nila di ba? Sa mga reliyon, sa ibang mga domination, meron naman silang mga sacred tradition. Ano yun? Kunyari, yung isang reliyon, yung isang founder ng iyang reliyon na yan, meron silang sariling doktrina no? Meron silang sariling doktrina. Kunyari, ako nagtataga ko ng reliyon ko, no? Na hindi Katoliko, no? So gagawa ako siyempre ng sarili kong doktrina na ito yung ipapasa ko dun sa mga miyembro ko. O kaya doon sa mga magiging pastor ko, no, yung under sa akin ng mga pastor, kung ano yung katuruan ko, yung doktrina ko, yun din ang ipapasa ko sa kanila. So mawala man ako sa mundo, magpapatuloy yung doktrinang itinuro ko sa kanila. So yun, napasa-pasa na yun. Yun na yun yung pangahawakan ng mga pastor mo o kaya ng mga membro mo. So kapag yung pastor mo ay nangaral na taliwas dun sa doktrina mo, so ano na yun, you're not belong anymore dun sa grupo nyo, no, sa relihiyon yun, no? Malamang yan, baka lalabas na yun, gagawa rin ng sarili niyang relihiyon, gagawa rin siya ng sarili niyang teaching, sa sarili niyang katuruan, diba? So pag siya naman yung naging founder, yun naman din yung ituturo niya dun sa kanyang mga membro, dun sa magiging mga pastor na under sa kanya, at yung mga pastor na under sa kanya, yun din, no? Pinapasa niya yung nalaman niya, yung pangunawa niya. Kasi hindi pwede kasi na na lumabas ka dun sa teaching ng grupo nyo o kaya ng reliyon nyo. Hindi pwede yun kasi magiging magulo yun, di ba? Kailangan sa isang reliyon, ito lang yung ito yung doktrina nyo. Hindi pwede yung doktrina ng iba, ipapasok mo niya kasi magdedebate kayo yun. Di ba? Ganun din ang nangyari dati sa gawain, di ba? Kasi ngayon, salamat kasi meron ng proper education about sa church history, about sa teaching of ng church. Kaya dati kasi walang ganoon diba? Kaya yung iba kuha lang ng kuha kahit sa mga relihiyon, di ba? So anong nangyayari, may doktrina ng Katoliko, may doktrina ng ibang relihiyon, kaya pag nagkita-kita debate, di ba? Kasi iba-iba yung doktrina na pinangahawakan. Iba-ibang doktrina yung naipasa. Na imbes sa atin sa bilang Katoliko, kung ano yung doktrina natin, yun, doon tayo iikot, hindi tayo pwedeng lumabas doon. Kasi pag lumabas ka na doon, so hindi ka na Katoliko yun, di ba? Ganun na naman kasimple yun. Pag lumabas ka doon sa katuruan ng reliyon mo, edi ano ka na, parang
ano ka na, hindi ka na totoong kasapi ng yung reliyon na yon. So bilang Katoliko, kung ano yung katuruan sa Katolik, yun dapat, no? Huwag kang lalabas doon. Tapos may magisterium, di ba? Yung magisterium naman, alam naman natin, hindi lang naman yung basta-basta nabuo lang, di ba? Ano yan, ang mga nag-aral diyan, yung Santo Papa, yung council ng mga cardinals, no? Sino yan? Yung mga ano yan mga theologian, doctor of philosophy, mga Bible scholar. Talagang ano yan hindi lang yung parang ano lang, yung parang pinabili mo na ng suka Diba? Kaya nakabasa lang ng Bible nag-interpret na ng Bible. Hindi. Talagang ano yan. Mga grupo ng mga cardinals na talagang yung council nila na talagang yan, may malalim na kaalaman sa salita ng Diyos. Marami, marami talagang yan, sangay-sangay na kaalaman na pinag-isa-isa. Kaya nga sa atin, infallible, ang questionable yung magisterium. Kasi maraming mga debate pa yan lahat ng mga loopholes kailangan masagot yan di ba? Talagang mga doctor of philosophy yan. Talagang nagtagisan ng mga kaalaman. Hindi basta-basta nabuo yan, talagang pinag-aralang mabuti yan. Hindi lang yung parang nakabasa lang ng Bible, bigla na lang nagtayo ng sarili niyang doktrina, di ba? At siyempre, guided ng Banal na Espiritu Santo. Kasi siyempre, yung source ng authority, ang source ng teaching authority, siyempre si Kristo. Si Kristo talaga. Kaya nga siya yung pinanggalingan pinasa sa mga apostoles Tayo lang naman sa history ang na meron yun na record, di ba? Na mula kay Jesus, pinasa kay sa mga apostoles, ang head ng pinaka-leader ng apostoles, si San Pedro. Siya yung unang Santo Papa natin hanggang naipasa. Siyempre, sa ibang reliyon, kailan na naman sila umusbong, kailan naman yan na-build. Siyempre, yung kung sabi ko kanina, kung sino yung founder nun, yun ang gagawa ng doktrina nila. Hanggang naipasa na. Kunyari, ilagay natin, ang 1600 pa yan na nabuo yung doktrina nila. Hanggang ngayon, siyempre, yung sumusunod sa kanila, yung doktrina yun, pinasa-pasa sa kanila. Yung tradisyon yun na teaching Di ba? Hindi lang naman Katoliko, yung may secret tradition. So, siyempre, yung kagandahan sa atin, galing talaga sa mga apostol. Tsaka sa simbahan kasi natin, maraming branches. No, mayroong nag-aaral sa canon law, may nag-aaral sa theology, mayroong sa mga future event, di ba? Doon ko nga doon sa aming spiritual director dati sa Iloilo. Ayun ko parang siya pa rin hanggang ngayon. Siya Doctor of Canon Law. Doon nga ako nakarinig sa kanya kung anong mangyayari sa end times na sinasabi nila. So maganda yung yung pagkasalansan niya yung yung mangyayari. At yung sa sinabi niya nga, yun ang pagkakaalakala ng mga ibang relihiyon, ang Katoliko walang alam sa end times na mangyayari. Sabi niya, ang totoo lang may mga tao sa ating simbahan na nakatutok diyan. At siyempre kasi yung teaching kasi ng simbahan, hindi rin kasi basta-basta itinuturo yan sa ordinaryong tao, di ba? Kaya nga pinipili lang din yung pwedeng pagkatiwalaan. Kaya nga kailangan ng authorization di ba? Hindi ka pwedeng basta-basta mag-tackle ng Catholic teaching na hindi ka authorized. Kasi hindi basta-basta ipinapasa yan Kahit naman sa Bible may kita mo doon, talagang kailangan yung tao niya respetado, mapagkakatiwalaan, nandun yung pinapatnubayan ng Banal na Espiritu, mabuting tao, may mga qualification, hindi pwede basta lang na ipapasa sa iyo. Kasi siyempre, mapupulaan, kunyari, masamang tao yun, siya yung pinagkatiwalaan mo, edi kasiraan ng ng simbahan. Kasi yung mga binigyan ng authority, magiging representative sila ng simbahan di ba? Kung yung pinagkatiwalaan mo, hindi mabuting tao. Kaya nga, hindi basta-basta yung qualification na hinihingi Kasi, sagrado yun yung pinagkatiwala sa'yo. Yun talaga naman yung mga pinagkatiwala na sagrado yun banal yun na mga katuruan
na dapat yung mag-iingat nyon, yung talagang pagkakatiwalaan at talagang pinapatnubayan ng banal na Espiritu Santo. At kahit naman yung ating Bible, di ba? 73 books. Pinag-aralan talagang mabuti yan. Kinanonize talaga yan, mga kapatid. Kasi kung titignan natin, kahit nga yung unang ginawang Biblia, yung King James Version, no, ng 1611. Kung titignan mo dyan, ilang books yan? 80 books. Di ba? Ngayon, sabi ng mga Christian na kapatid natin, 66 lang. No? Sa ating Katoliko, 73. Pero yung unang nalimbag, yung King James Version, 1611, 80 books. Masisearch nyo naman sa Google eh. Sino ba gumawa ng King James Version? Katoliko ba? Hindi eh. Non-Catholic yun, yung mga Protestant sa Church of England. Kaya sinasabi na iba, yung Katoliko nagdagdag. Kung titignan mo, yung King James Version ng 1611, 80 books nga yun eh. Di ba? Hanggang naging 73. So may history po yan, mga kapatid. Pero siyempre yung sa Biblia natin, 73 yan, na-canonize yan, talagang pinag-aralang mabuti yan. No, hindi lang yan parang wala, gusto lang namin, no? Talagang may mga ano diyan, talagang nagsaliksik, no? May mga Bible scholar talaga yung mga dalubhasa, no, sa pag-interpret, sa pagsasaliksik ng banal na kasulatan, no? Kaya hindi basta-basta na nabuo po yan, mga kapatid. So may mga ano naman tayo dyan eh. May mga history naman na pwede nating ma-search, di ba? Kaya napakalaga, pinanghawakan natin yung teaching ni Kristo na ipinasa sa mga apostoles. Kasi may kalakip na pangako yun eh. Ano yung pangako doon? Sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya talaga kung pag-aaralan natin yung mga church history, yung katuruan, no, sa ating simbahan, ma-amaze ka talaga, mga kapatid eh. Kasi mahirap kasi pagka sabi nga, pag little knowledge ka, konti lang yung alam mo sa teaching ng simbahan natin as a Catholic, madali ka talagang madadala. Madali ka maniniwala. Pero kapag pinag-aralan mo ang church history, aralan natin kung gaano kayaman yung teaching ng ating simbahan, ma-amaze ka talaga eh. Kung paano na ipasa-pasa mula sa Panginoon, sa mga apostoles, hanggang sa ating mga kaparian, sa Santo Papa, sa mga authority ng ating simbahan. So yun lamang, mga kapatid, at nawaan Diyos patuloy po magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.